Trade updates mga ballers. Multiple big men ang gustong pumunta sa Spurs para makateammate ang alien. At Kawhi Leonard to Warriors na ba imbis LeBron James? Halika't ating pag-usapan. Dito muna tayo sa honorable mention natin. Atlanta Hawks superstar CJ McCollum, official na ang pumirma ng contract extension 1 year for $21 million. Nag-average pa rin si CJ ng 18 points, 4 assists, and 1 steal per game. At sa Phoenix Suns naman, ni-resign si Colin Gillespie for a long-term contract in 4 years for $48 million deal. Ayon din sa balita ay ayaw na ng Phoenix Suns na ma-open si Colin for free agency dahil maganda ang ipinakita nito this past season nang siyang nagbigay ng impact na need ng team habang wala si Jalen Green due to injury. Eto na ballers, Kawhi to Golden State. Dahil sa napabalitang babalik si Bron sa Lakers, may plan B ang Golden State at hindi pa tapos ang Warriors sa pagkuha ng isa pang superstar. Ayon kay Anthony Slater from ESPN, desidido ang Warriors na mag-sign ng isa pang star alongside Stephen Curry. Dahil sa paparating na final year contract ni Kawhi Leonard this off-season, eligible si Kawhi to sign a 2-year minimum extension for $126 million. Pero may plano ang Clippers to offer a team-friendly contract extension para kay Kawhi. Pero nag-refuse umano si Daklo kaya naghahanap ang Clippers ngayon ng trade destination for Kawhi Leonard at magfo-focus na lang sa kanilang batang roster. At isa ang Warriors sa candidate sa trade na to. Magandang addition din si Kawhi for Warriors dahil hindi takaw bola si Leonard at may freedom pa rin si Stephen Curry bawat possession at kaya din ni Kawhi bantayan ang mga elite wing players at mag-create ng sarili niyang opensa. Kaya din maibigay ni Kawhi sa Golden State ang deadly half-court weapon na matinding kulang sa Golden State this past season at nag-a-average pa rin si Daklo ng 27 points, 6 rebounds at 3 assists per game na may 50% from the field at 38% sa 3-point line. Ang tanging pag-asa na lang ng Warriors ngayon ay kung open ba ang Clippers na may trade ng kanilang superstar. Ayon kay ESPN, Michael Wright na multiple big men daw ang naghahanap ng paraan para makapunta sa San Antonio Spurs this off-season para sa opportunity to play alongside Victor Wembanyama. Kabilang sa mga kilalang big men na posibleng maging available ay sina Nikola Vucevic, Robert Williams III at Kristaps Porzingis. Unahin natin si Nikola Vucevic. Makakatulong si Vucevic with his high post playmaking and interior scoring dahil kilala si Vucevic as one of the best passing na sentro at capable na mag-orchestrate ng opensa para sa mga cutter and lob pass para kay Wemby. Nariyan din si Robert Williams III na may malaking maitutulong sa depensa sa paint dahil former all-defensive team selection si Robert Williams na kayang mag-provide ng shot blocking at paint deterrence na kayang magpababa ng percentage ng kalaban pag siya ang nakabantay. Magandang piyesa si Williams para sa Spurs dahil ito ang isang dahilan ng pagkatalo nila sa NBA Finals sa kakulangan nila ng rim protector lalo na pag wala si Wemby sa ilalim. At kung si Kristaps Porzingis naman ay matik na ang Twin Towers ng Spurs. Imagine this, Kristaps Porzingis 7'2 alongside Wembanyama na 7'4. Parang may dalawang titan sa court at isa to sa magpapahirap sa kalaban. Elite floor spacing big man din si Kristaps Porzingis na may tira sa labas at kayang magprotekta rin ng rim. Kaya great tandem din for Victor Wembanyama. May mga analyst na nagsasabing may plano si Wemby ng slight pay cut para may cap space ang team at makapag-sign ng isa pang player para sa kanilang patuloy na paghabol sa kampyonato. Para sa inyo mga ballers, sino ba ang fit for San Antonio Spurs at magandang tandem for Victor Wembanyama? At kaya ba ang i-pursue ng Golden State si Kawhi Leonard? At kung umabot ka sa puntong ito, this is Ballers TV. Thank you for watching.